ginawa si Sister Maricel yung present ko kagabi, that we are in the, ang Jerusalem is in the heart of the earth. Alamin po natin yan. Ang Jerusalem ay nasa puso ng mundo. And now it is the heart of biblical Israel and the Jewish faith. Marami pong nagsasabing sa Pilipinas, kaya maraming mga ngaralang sabing andoon daw ang Jerusalem at andoon daw yung pinili. Kaya may sinasabing, si Kibuloy, ay sinasabi niya na yung Mount Apo, yun na daw ang paraiso at doon daw na mag-reign si Jesus Christ. I remember nung nandun po kami sa San Fernando, Pampanga, mayroon po doong parang, ano bang tawag doon yung mahaba ang balbas? Ermitanyo. Ermitanyo. Ewan ko kung natatandaan niyo, siguro bata pa kayo nun eh. Yung time na yon 1991, 1990, na doon po kami, nag-pioneer kami ng church. Nanood tayo sa TV na doon sa Zambales, mayroon po doong isang matandang Armenian. Ewan ko kung natingnan niyo yon sa TV, na yun po ay, meron mo siyang lugar na ipapatayo niya ng Jerusalem. Sabi niya na yun na daw po ang Jerusalem nang sa kapanahunan natin. At may scripture po silang sinasite. Ano ho? At makita po natin ang Jerusalem is the holy city of Christian and Muslim faith and the capital of modern Israel. At bakit po tayo isinend ng Panginoon dito sa Jerusalem? Hindi lang po sa Israel, sa bansang Israel, but specifically dito mismo sa Jerusalem. God has sent His word, but this time, not only Israel, kundi dito po mismo tayo sa Jerusalem. At marami pong country, like for example, pagpunta ka ng Amerika, pag sinasabi mong White House, anong nasa isip nyo? The President is there. Ako? Pag ikaw nasa Pilipinas, pag inisipin mong Malacanang, ano nasa isip mo? Presidente na roon. Pag ikaw ay pumunta ng palace, ano ang tawag ng palace sa UK? Sa London? Ang tawag doon? Sa Queen, sa Kingdom, sa London. So, ang iisip agad natin ay si Queen Elizabeth. I remember noon, basta pag naririnig ko, wow, ano kaya ang ganda-ganda ni Queen Elizabeth. Maliit pa ako noon yung mga fairy tales na sinasabi. Pero, kung titingnan ho natin, ang Jerusalem, ito po ay sentro. Kung sila ang bawat bansa ay may sentro at mayroong pinagharian, ang Jerusalem ay mayroong maghahari at mayroong pinaghaharian na buong mundo ay sasaludo sa maghahari sa bansa, lugar ng Jerusalem. Kahit na ang White House, sasaludo siya dito sa Jerusalem. Kahit pa sa London, sasaludo siya dito sa Jerusalem. Kahit sa Pilipinas, kahit sa dako sa Korea, pinakamataas ka at number 1 ka when it comes to economy. But time will come, ang Jerusalem, ito pa rin ang sentro sa buong mundo. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Dati-dati po, marami pong mga sa buong mundo, they are desired. They want to go to America, right? Dahil doon ay kikita ka ng malaki. Oh, American citizen ka, wow! I remember yung uncle ko po, the youngest brother of my mother, sabi niya, alam mo, pag nasa Pilipinas ka lang, ordinaryo ka lang eh. Pero pag ikaw ay galing kang Amerika, pag dumating ka, ay saludo ka ng mga mayor o na ang baryo captain, pero pag doon ka lang, hindi man lang ikaw binabati. Dahil akala nila ang Amerika, ay akala nila ay Heaven. flowing with milk and honey, na kung saan doon may ice cream, na kung saan doon ay makakatamasa tayo ng pera. But you know, anong desire natin? That this will strengthen us para mahalin natin ang bansang Israel at mahalin natin ang Jerusalem. Amen. Hindi po dahil sa, magkita tayo, excited tayo, pumunta tayo doon sa dahil ginawa Sister Grace.
Pero hindi natin alalahanin po natin na ito ay dakilang layunin ho ng Diyos. Hindi ito dahil gusto natin pumunta ng Jerusalem. Dahil tayo ay may purpose ng Panginoon kung bakit pinaakyat ho tayo ng Panginoon. At marami po mga Pilipino ang nabubulagan at hindi nakikita po ang importansya kung bakit dinala ho sila ng Panginoon sa bansang Israel, specifically sa Jerusalem. I told nga last night, siguro kung iisipin mo, how many Filipinos here living in Jerusalem and yet they are not serving the Lord and even hindi sila nagpipray and even they don't proclaim blessing for this land. Jerusalem mismo. Kung titingnan mo natin sa Biblia, kung titingnan natin originally, Jerusalem, this is called Salem. Hello? Salem. Remember in the book of Genesis chapter 14 verse 18, tilang mo yung si Melchizedek. You heard about Melchizedek? Melchizedek po ay King of Salem. Ito po yung first na natagpuan ni Abraham. Na Abraham brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Si Melchizedek. Ang Salem po ay Jerusalem ho. Hindi pa ho nadidiscover pa at hindi pa naalam ho ni Abraham yung pangakong ito, and yet meron na hong isinend ng Panginoon na taga-Jerusalem para kay Abraham. At alam natin na itong si Melchizedek na to, ay siya po ay doon nagbibigay ng tithes po si Abraham. Kaya wala pa ho yung law, nandun na ho yung tithes. Tingnan ho natin na nagbibigay na ho si Abraham ng tithes. Dito rin po sa Jerusalem, ito po yung sinasabing Jebusite city. Yung lahat po ng mga Jebusite, Parasite, tithes, di ba yung mga ganon? Narinig mo nito compare, tithes. And then, Jebusites, dito po sila nag-reside sa Jerusalem. Pero na-conquer ho ito ni Joshua and was being defeated by Joshua during the time. And then conquered, ito po din ang Jerusalem was conquered by David. And during the time of David, this made the capital of the nation of Israel. Maganda ho yung malaman natin ng history. Wala, di tayo alam na, ay, Jerusalem wala. Di natin alam sa ating kaisipan kung ano ba talaga ho yung Jerusalem. And then, the Ark of the Covenant was brought here in Jerusalem. You know that Ark of the Covenant represents the presence of the Lord. Natandaan ho natin na every time meron ho nga ho si Obed-Edom. Kung titingnan ho natin sa 2 Samuel chapter 6 verse 12 at to 17, hindi na ako masyadong magpa-particular dahil yung pinaka-main ko na topic ngayong gabi is Obed-Edom. Ito po, yung Ark of the Covenant, doon ho lang naiwan sa bahay ni Obed-Edom. Alam mo, nagkaroon ng prosperity ang bahay niya. It's because of the presence symbolized doon sa Ark of the Covenant. And this, kinuha ho ito at nanala ho ito ni David. Remember, when David, doon po sa kay Obed-Edom, Obed-Edom, yung pinrote niya, yun, alam mo si David, yung nag-worship siya, nag-pray siya, yung nagkahubad-hubad siya, tatandaan ho niyo yun, pag naikwento yun ho yung time na si David ay nag-worship doon, nakasama yung Ark of the Covenant ng Panginoon. Dito ho yun sa Jerusalem. Hello? Amen. At sa Jerusalem, kung saan si Abraham ay nag-offer kay Isaac sa Mount Moriah, and now this is now the Temple Mount. Okay? Remember that Ornan, nung nagkasala po ang Israel by counting David, when he counted Israel, na hindi naman pinapagawa ng Panginoon, nagkaroon ho noon ng salot, at yung salot lamang na yun ay mapuputol kung siya ay mag-offer ng offering doon sa place ni Ornan. In that threshing floor was in Jerusalem. Tandaan mo natin yung significance. Kung gaano ho kumikilos ang Panginoon dito sa Jerusalem. I remember yung sinabi ho nga ni Pastora, you are blessed, we are blessed. Because dito tayo mismo, tayo yung angkla. Alam mo yung barko? Anchor. Okay? May anchor ka na nandito, kahit saan man dako, pumaroon ng Pilipino, may angklang Pilipino dito sa Israel. Hallelujah! Yes!
ano yan, ang blessing dumadaan.